Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Hindi pa man umuusad ang naunang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kasi actually meron na pong dalawa. Ito, isang religious group ang balak mag-aay ng isa pang reklamo laban sa kanya. So, sabi po ng House Secretary General, isa pong religious group ang expected na mag-file ng ikatlong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, may gusto lang akong ipakita sa inyo. Ito po. Ayan mga kababayan, first time Seal of Good Governance awardee na ang Maynila, mga kababayan. Yan Congratulations. Congratulations kay Mayor Rani Lacuna at kay Vice Mayor Yul Serbo. Basahin natin Symbolizing their journey towards good local governance. Alam niyo mga kababayan, yan po ang kailangan natin sa ating mga mamumuno, yung magaling po. Good local governance, yung balanse. Yung balanse mga kababayan. Kasi unang-una, hindi ka mabibigyan ng seal of good local governance kung hindi bakante ang iyong pag-govern sa iyong nasasakupan. Kasi malinis ka. Pero baon ka naman sa utang. Hindi tumataas yung economy nung lugar mo. Wala rin. So dapat balanse. Ayan po yung pinagbabasihan para ikaw ay makatanggap ng seal of good governance. Ito mga kababayan, symbolizing their journey towards good local governance by upholding the standards of transparency, integrity, and service delivery. Yan po yung pinagbasihan. Ang tagumpay ng lungsod, sabi ni Mayor Rani Lacuna, ang tagumpay ng lungsod ay hindi lamang dahil sa iisang tao o hindi dahil sa iisang tao lamang, kung hindi sa pagbubunyi nating lahat. Ayan mga kababayan, congratulations Congratulations kay Mayor Rani Lacuna, Vice Mayor Yul Serbo at sa lahat ng mga nandyan po at naglilingkod ng totoo. Hindi po plastic. Diyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya naman po sila po yung nabigyan ng highest award given by the Department of Interior and Local Government to all LGUs in the Philippines. Ayan mga kababayan, ibig sabihin, awardee po kasama ng ilang mga lungsod dyan po sa Metro Manila ang nabigyan ng Seal of Good Local Governance, mga kababayan. So, ibig sabihin, maganda ang pagpapatakbo ni Mayor Rani Lacuna ng kanyang lungsod, ng lungsod ng Maynila. Kasi iba, alam niyo ibang mga ewan ko, mga wala sigurong masilip. Marami po kasi dyan sa Maynila, marami po naninilip lang. Tinitingnan lang nila yung mga ibang aspeto dyan sa pagdilingkod sa Maynila. Titingnan nila yung mga parking, mga dumi-dumi dyan. Alam niyo mga kababayan, kung kunwari ikaw ang tatay, halimbawa sa lugar mo, at limited yung budget mo, ano unahin mo? Unahin mo ba yung mga minor na mga bagay kaysa doon sa mas importante para makasurvive yung pamilya? Siyempre, uunahin mo yung pamilya mo. Yung mga konting mga pag-ayos-ayos dyan, pwede mo naman gawin yan kapag may sobra ka ng budget. Pero pag wala kang budget, limitado dahil puro kayo utang at nagbabayad kayo ng utang, dapat unahin mo yung kapakanan nung nung pamilya mo, ng mga anak mo, mahal mo sa buhay. Ganun po yun. Ganun po kaya ang trabaho ng mayor, hindi po basta-basta. Kung ikaw ay mabibigyan ng Seal of Good Local Governance, ibig sabihin, maganda ang pagpapatakbo mo sa iyong lugar. Ayan mga kababayan. Ibig sabihin maganda. Balanse. Para sa akin kasi, ang magandang paglilingkod ay balanse. Hindi yung linis ka rito, linis ka dun. Pero, yung pala, yung ginagamit mo, dagdag problema doon sa pamilya mo, sa lungsod mo, wala rin. Kaya ginawa ni Mayor Rani Lacuna, balancing paglilingkod. Nagbabayad siya ng utang, mas inuna niya yung mga priority. Kaya nga priority, dapat yun ang unahin mo. Kung palpak si Mayor Rani Lacuna, makakatanggap na siya ng Seal of Good Local Governance Award? Hindi.
So ito nagpapatunay lang na maganda ang pagpapatakbo ni Mayor Hanny Lacuna dyan sa lungsod ng Maynila. Kaya bigyan ulit natin siya ng pagkakataon na maglingkod dyan po sa lungsod ng Maynila. Huwag yung iwanan kayo basta-basta. Ito si Mayor Hanny Lacuna, walang iwanan yan. Matapos na ito termino nito, hindi naman naalis to. Baka tumakbo ng ibang posisyon o mas mababa. Basta importante sa kanya, nandiyan lang siya sa Maynila at hindi niya iiwanan ang mga batang Maynila. Alright, so yun, congratulations Mayor Hanny Lacuna at Vice Mayor Yul Serbo. Dahil kung hindi dahil sa sipag ninyo at sa balancing paglilingkod, siguro wala na, lugbok na Maynila. Lalong-lalo na baon kayo sa utang pero nagawa nyo ng paraan. So, congratulations Mayor Hanny Lacuna, Yul Serbo, mga kababayan. Okay, eto, pag-usapan natin, tuloy na natin to. Ito pong si Sara Duterte, hindi pa nga po tapos o hindi pa naumpisahan yung impeachment. Dalawa na po ang na-file sa kanya at meron pang pangatlo. At expected po na magpa-file itong isang religious group. Nakapag-file na ba itong religious group na ito? Hindi pa. So, iniintay mga kababayan itong religious group para sa ikatlong impeachment complaint ng kay Sara Duterte. Okay, so hindi naman binigay kung sino yung religious group na magka-file ng complaint. At etong House Secretary General, hindi pa rin natatransmit yung dalawang impeachment complaints. Ang nag-endorse po ng dalawa, unang-una yung Akbayan Party List, at back po siya ng Makabayan Black Lawmakers. Diba? At yung nauna, ay yung mga grupo at kasama doon si Leila de Lima, yung kanyang party list, at yung grupo ni Sentry, yung Magdalo. So, dalawa na po. Itong pangatlo, religious group. Ayan ang abangan natin kung sino ang sinasabing religious group na mag-file ng ikatlong impeachment laban dito kay Sara Duterte. Okay? So, ang nangyayari, itong House Secretary General ay naghihintay pa ng comments and recommendations mula sa kanilang legal department bago i-transmit itong verified complaint to the House Speaker Martin Romualdez, doon sa opisina ni Martin Romualdez, Speaker of the House. So wala pa po sa kamay ni Speaker Martin yung verified complaints. At nga pala mga kababayan, dagdag ko lang, ito na po ang dito po masarap pumatid mga kababayan. Dito po ay tayo maka-attend dito po sa malawakang impeach Sara rally. Naka-ready na mga kababayan, handang-handa na po. Protect our democracy. Impeach Sara Duterte. Ngayon kailan po ito? Sa EDSA Shrine po ito, January 15, 2025. So next year, meron po kayong paghahandaan na isa pong malawakang rally, Impeach Sara rally, Impeach Sara Duterte, January 15, 2025, alauna po ng hapon, dyan po sa EDSA Shrine. Ito po yung ito po yung legit na rally, hindi po yung ginagawa ng mga DDS na hakot po. Hinahakot po dyan sa tabi-tabi, sa gedli-gedli, at binabayaran yung mga tao. Ito po, wala po itong bayad. Tingnan natin kung ilan po ang dadalo. At kulay pink Kulay pink. Mukhang sa kulay pa lang na itong na pinapakita ko sa inyo, alam nyo na kung anong grupo ang organizer. Pero tayo po, kapag nasa tama, hindi po natin iniintindi kung sino po nag-organize. Pero lang kung kung terorista, syempre hindi tayo sasama ron. Pero kung katulad niya ng mga kakamping, katulad ng mga loyalista, pro-government, wala po tayong problema dyan. Susuportan po natin sila, lalong-lalo na po ang kanilang panawagan ay impeach Sara Duterte. So para sa akin, dapat lang ma-impeach dahil po sa mga pinagagawa, lalong-lalo na ngayon, grabe mga kababayan yung naglalabasan ng mga ng ebidensya laban kay Sara Duterte
doon sa pinaggagawa nila sa pondo sa confidential fund ng DepEd at ng Office of the Vice President. Itong huli nga, huli pa lang. Ano pa lang ito? Department of Education na napatunayan na 400 doon sa 600 plus na tumanggap ng milyong-milyones na pera ay hindi po totoong tao. Gawa-gawa lang. Invento lang yung pangalan. Kaya kasama po dyan si Mary Grace Piatos. Kaya dapat di na talaga mabigyan ng pagkakataong makapaglingkod dito sa bayan. Kasi kapag impeachment po, mga kababayan, kapag siya po ay na-convict, si Sara Duterte, ay hindi na po siya pwedeng umawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Maganda po yan kasi lahat po ng hinawakan niya, ginamit niya para kumalap ng milyon-milyones. Grabe, mga kababayan. Mga no? Ewan ko, gusto nila confidential funds kasi yun po yung paraan para talagang legal. Ayan nga po, paano nangyari? Legal na pangungurap yan eh. Yan po ang legal na pwede kang mangurakot ng pera ng taong bayan. Confidential fund. Kaya ako, ilalaban ko yan na dapat yung confidential fund ma-abolish po yan. Dapat wala na pong confidential fund. Kahit sinong ahensya ng gobyerno, alisin na yan. At ako, okay din ako kung iimbestigahan lahat ng mga opisina na mayroong confidential fund. Okay ako dyan. Para malaman natin kung sino yung mga magnanakaw dito sa ating bayan. Okay, so, ayan po. Imbitado po tayong lahat. January 15 sa EDSA Shrine, impeach Sara Rally. So, matagal-tagal pa po to. After Christmas, New Year, medyo tas mag-relax kayo. So, second week ng January 2025, ito po nga harapin ni Sara Duterte ang malawakang impeach Sara Rally na sigurado po susuportahan ito ng taong bayan. At ito po yung walang bayad, di katulad ng DDS na kailangan bayaran at hakutin sa kabilang barangay. Ito po ay walang hindi sapilitan at sa tingin ko, magiging successful po ito. Okay, so ilan muna ang ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang mga balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.